Tara guys, samahan nyo kaming mag-ikot-ikot tayo dito sa Evelio V. Javier Freedom Park. Sobrang daming tao nga kaya makipagsiksikan tayo. Ganito nga kadami ang dumalo sa pagdaraos ng kanilang opening lights. Grabe, punong-puno yung kalsada. Syempre, papasukin natin to para makita naman natin ang kagandahan ng kanilang lights. Kasi yung mga pumunta dito, mapabata, matanda, may jowa o wala, nandito. Nakisabay pa kasi yung mga walang jowa. Sana natulog na lang sila sa kanilang bahay. Oy, charot lang po. At patuloy nga lang yung paglalakad namin dito at bigla namang pumutok yung mga fireworks. Amazed na amazed nga yung mga tao sa kakapanood ng fireworks display. Bihira lang kasi mangyari yung mga ganitong eksena kaya yung mga tao ini-enjoy itong fireworks display. Isa na rin kasi itong highlights ng kanilang opening lights ngayong 2024. Etong celebration nga pala ay para na rin sa nalalapit na Binirayan Festival at para rin ito sa paparating na Pasko. At habang nga patuloy akong nag-iikot-ikot at patuloy rin pumuputok itong fireworks, marami rin ako nakakasalubong na pumuputok na yung kilikili. Oy, hindi po charot yan ha. Totoo po yan. Kaya subukan mo makipagsiksikan dito. Syempre, pagkatapos ng putukan, tuloy na tuloy pa rin ang pag-iikot ng mga tao dito. Sa inyo guys, tapos na ba ang pagdaraos ng opening lights sa inyong bayan? Sa mga tapos na, kamusta naman? Sa mga hindi pa, kailan kaya ang opening lights sa inyong bayan? Alam nyo ba guys, ang pagdaraos ng mga opening lights para sa Pasko ay isang tradisyon na nagsimula pa sa mga bansang Kristiyano sa Europa. At ito rin ang mga pangunahing dahilan kung bakit sineselebrates itong opening lights. Una, ito ay simbolo ng pag-asa dahil ang ilaw ay sumasagisag sa pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Pangalawa, ito ay pagpapakita ng kagandahan dahil ang mga dekorasyon ay nagbibigay ng kagandahan at saya sa kapaligiran na nagpapakita ng pagmamahal at paghahanda para sa Kapaskuhan. At ang pangatlo ay pag-alaala sa espiritu ng Pasko dahil ito ay nagpapaalala sa mga tao ng kahalagahan ng Pasko na siyang pagdiriwang ng pagsilang ni Hesukristo. Dahil ang Pasko ay pagkakataon upang magbalik sa Diyos at magpakumbaba. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pagpapatawad, pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Ang Pasko ay pagkakataon upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mula sa Diyos. At ang Pasko ay isang mahalagang pagdiriwang na nagbibigay ng saya, kasiyahan at pag-asa sa ating buhay. At naniniwala ako sa kasabihan, the most happiest people in the world are the giver and not the taker. Agree ka ba? Kung mayroon lang man, huwag ipagkait ang kakaunting pamasko para sa namamasko. Kaya ngayon pa lang, babatiin ko na kayo ng advance Merry Christmas and Happy New Year!